nilindol, di ba, noong Nilindol, nakaraan. correct. Kaya po may ilan tayong mga historical sites po na medyo nagka-damage, oo, gumuho. Makakausap po natin si Forester Jennifer M. Conda. Siya po ang Senior Science Research Specialist at Wood Identification Expert ng DOST FPRDI. Pag-usapan ho natin itong pagre-restore ng Bohol Heritage Sites sa pamamagitan ng wood identification. Good morning po sa inyo, Ma'am Jennifer. Si Zander po ito at si Angel. Good morning, ma'am. Yes, good morning po, Sir Sander. Opo. Ma'am, una ho sa lahat, ano ho ba ang ginagawa po ng inyong tanggapan? Si FPRDI. Opo, ayusin lang po natin, Ma'am, yung ating audio po kay Ma'am Jennifer kasi Kanina baka nag-echo-echo siya eh, no? Oo, sige baka. At ano ang halaga kapag na-restore etong mga Bohol Heritage Site, mga kasama, at paano yung proseso ng pagpili ng mga kahoy? Oo, nagagamitin. Diba? Ito ba'y ordinaryong kahoy lang na kahit saan pong kumukuha, Pwedeng lawanit, ganun. Or merong specific na kahoy ang dapat na ipang-restore, diba? Para nga naman mas matagal. Yan. Ang FPRDI po ang Forest Products Research and Development Institute. Nasa ilalim po yan ng DOST, Department of Science and Technology. Opo, inaayos lang po natin yung ating linya kay Ma'am Jennifer. Baka meron ho kayong mga tips para po sa pagtitipid sa kuryente, sa krudo. Ano pa ba mga pwedeng tipirin? Pera. Oo. Pera kahit tubig. na Ayan. ayaw natin, kahit na gusto nating tipirin, pero ang bilis kasi mawala eh. Bilis maubos. Diba? Mabarihan lang yung 1,000 mo. Wala na yan, diba? Ito na, nagbabalik po si si Forester Jennifer M. Conda. Siya pong Senior Science Research Specialist po and Wood Identification ng DOST FPRDI. Ma'am, good morning po. Magandang umaga po sa atin. Opo, yung tanong ho namin kanina, ano ba ang mandato po ng Forest Products Research and Development Institute? Well, ang FPRDI po ay isa sa agency o ahensya under ng DOST. Kami po ang ahensya na nakaatas upang mag-conduct ng research para sa utilization po ng ating mga resources at mag-provide ng mga technical assistance ng ating mga technology na na-generate ng office. So specifically po kami nag-work sa kahoy at iba pang mga resources sa ating kagubatan katulad ng bamboo, ng mga ratan at yung mga baging. Opo, Ma'am Jennifer, meron daw po isasagawa na restoration ng mga Bohol Heritage Site. Ang tanong ko po ano po yung mga heritage structure ang kabilang po sa proyekto at paano po sila pinili? Okay, ang ating pong project, yung ating pong pag-identify, ito po ay nakapartner sa Bohol Island State University. So yan po, meron po kasi tayong iba't ibang mga magaganda at lumang mga ancestral house at churches sa Bohol na kailangan po nating mapreserba. So in partnership po with the OST FPRDI at BISU, nagkameron po kami ng initial assessment at tutulong doon sa kanilang project o program na ang title po ay EPOC or Enhancing Heritage Preservation, Advancing Evidence-Based Conservation through Advanced Non-Destructive Techniques and Alternative Compatible Materials. So ang ibig sabihin po nito, gagamit po tayo ng iba't ibang mga technologies at saka intervention para matagal po nating mapreserba yung mga kahoy o yung mga structural mga materials o parte ng mga churches na ilang dekada na ay naging parte ng ating history. Yun po. Opo. So yung So mga ngayon po, opo. Yes, So ma'am. ngayon po kasi yung mga historical churches at saka lugar na aming pinuntahan para sa wood identification kasama ang BISU team, isa na po doon yung Immaculate Conception Parish Church natin sa Duero, Bohol. Andun din po yung Santa Maria Church sa Albuquerque. And then yung Casa Roca sa Tagbilaran City, isa po ito sa pinakaulumang mga bahay. Parang ganun, kainan din po doon. At St. Peter Apostol naman po doon sa Lubok River natin na isa din sa napaka-familiar na tourist destination dyan sa Bohol Island. Opo. Opo, kasi ma'am, kanina ho pinag-usapan po namin ni Angel na may mga ganyan pala tayong mga infrastructure na parang kumbaga ho sa ibang bahagi ng ating bansa hindi naman ho
masyadong nabibigyan ng pansin. Yes po, totoo lang Mm. po, napakayaman po ng ating bansa in terms of cultural at saka heritage natin na dapat nating preserbahan. Sa Bohol pa lang po, napakadami pong mga churches doon na kailangan ipreserba at pagtulungan ng gobyerno na mas mapatagal pa ang kanilang buhay at makita pa ng mga darating na henerasyon natin. Ma'am Jennifer, paano niyo po tinutukoy yung eksaktong uri po ng kahoy na inyong gagamitin sa pagre-restore dito po sa mga lumang struktura? Actually, ang tawag po namin doon ay wood identification. So, sa pagko-conduct po ng wood identification, napakasimple lang po ng ating mga materials na ginagamit. Meron lang tayo ngayon, gumagamit na po kami para mas mabilis yung tablet, para mas magaan. At meron din po kaming handheld microscope. Ang isa po sa gamit dito ay ang ating cutter, kung saan kailangan po natin kasing mag-cut ng portion ng kahoy para makita yung mga anatomical features. So, ang anatomical features, yun po yung mga butas ng kahoy at yung mga iba't ibang pagkakakilanlan like yung mga parengkima, ayun, paano yun naka-arrange yung ating mga butas. So, marami pong way kung paano i-identify. Yun po, so ang proseso po nun, kailangan doon sa ating item, makita niyo yung cross-section. Yung cross-section, doon niyo makikita yung mga butas at 'pag nandun na po siya, dun na po magsisimula ang pag-aaral. Titignan ko ano yung diagnostic character ng bawat kahoy at doon meron tayong idea kung papaano o anong klaseng kahoy iyon. Bilang mga wood ID expert po ng DOST PRDI, meron po kaming mga libro na ginagamit para ma-identify iyon at meron din po kaming cellular facility kung saan doon namin kinukumpara yung mga features, mga photos at structures na nakita namin doon sa mga poste ng mga kahoy, poste nating simbahan at doon po ay sinasabi namin kung ano yung mga species na yon. Base po dun sa ginawa naming identification kasama ang piso, marami pa po doon sa mga churches doon ay gawa doon sa mga magagandang klaseng kahoy natin dati, katulad ng yakal, ng mahogany. Ngayon po ginagamit na rin yung mahogany as alternative materials. And meron din po tayong mga red lawaan. So yung mga magagandang klaseng kahoy kaya tumatagal po talaga sila ng ilang Opo. dekada. Ma'am, Opo. kailangan ho ba kung halimbawa na-identify ninyo yung kahoy na ginamit sa ganitong bahay, sa ganitong ancestral house o simbahan, kailangan po kapareho nung original o pwede hong gumamit ng iba? Ang maa-advice po namin talaga bilang mga wood ID expert para po mas ma-preserba natin yung ating mas maganda na kung ano yung original na Hmm. materyales yung Mm. ginamit doon, yun yung gagamitin natin para sa gagawin nilang restoration. Pero po ngayon po kasi alam naman natin na marami na talaga doon sa ating mga magandang klase ng kahoy ang hindi na natin puwedeng makolekta at ma-harvest sa ating kagubatan. Kaya po meron tayong mga ibang alternatibo na mga kahoy na isinasuggest natin diyan sa ating mga partner at saka industry at saka mga na puwede nilang gamitin para sa restoration. Isa po do'n sa example na 'yon ay yung mga plantation species na meron ding kapasidad o quality na puwede namang gamitin na pang-alternative materials for the restoration ng ating mga churches. Mhm. Kasi po ngayon ay ang ating batas ay pinoprotektahan ang ating kagubatan kaya po meron tayong mga guidelines na dapat ay tuparin at makipag-arrange kay DNR para makagamit ng mga native na puno. Opo. Ma'am, nabanggit mo yung alternatibo, no? Pwede ba halimbawa gumamit na lamang ng semento pero yung outer niya mukhang kahoy? Kahoy, Kasi, oo. 'di ba parang baka in the long time pakaanayin kasi. May mga ganun bang Kumbaga ano? masisira Oo, din. masisira. Ayan po ay natutunan ko din lang sa National Historical Commission of the Philippines kasi kami po ay in partnership with them. As much as possible, madami po sa ating mga churches sa Bohol ay na-declared as Natural Cultural Treasure. So Mm. kapag Mm. sinabi natin na ito is NCT declared, hindi po natin pwedeng palitan o Hmm. bigyan na Yun, i-restore siya gamit ang ibang materyales na lalo't lalo na po ang mga semento na po hangga't maaari ay kailangan ipreserba yung kung ano yung totoo at orihinal na na materyales o gawa. Anong kahoy yung gamit o ginawa doon sa ating mga churches tsaka historical places, opo.
Opo, may sapat na pondo ho ba itong proyektong ito para po ating maisakatuparan? Kasi kung halimbawa, ang na-identify ninyo, halimbawa 10 infrastructure na, kaya ho ba ito lahat maisagawa, mai-restore? Actually, ang pagre-restore po ay nangangailangan din ng malaking budget, pero ang ating pong gobyerno sa tulong ng iba't ibang ahensya kagaya ng DOST ay nagpopondo din po doon sa programa ng DOST. Nagpopondo po kami para sa restoration. Ang ating pong DBM, ang alam ko po, once na ang ating isang church ay declared as natural cultural treasure, binibigyan po ng gobyerno ng priority at budget na ma-restore yung ating mga historical landmarks. Kasi po ito ay part na ng ating kultura, ng ating pagkatao. So meron naman pong budget na inaalat ng ating gobyerno. Ma'am Jennifer, mabalik ako doon sa mga peste, no, doon sa mga kahoy. Paano niyo po, Anay-anay, paano niyo po tinitiyak na yung kahoy na ilalagay niyo po doon sa wood restoration ay wala pong sakit, 'di ba? Minsan may mga puno may sakit or may mga anay, para na sa ganon magamit po ito ng sa matagal na panahon. Opo. Parte po nung aming pakikipag-partner with Bohol State University sa ating mga ngayon po meron tayong tinatawag na technique o preservation technique na ito po ay isa sa technology ng DOST FPRDI. Meron po kaming mga expert doon na meron silang ginagawang research at nakikita nila may mga symptoms yan. Kumbaga may mga signs na nakikita sa kahoy. For example, may nakita kang butas. Tapos sa butas na yon, makikita mo powder-like siya. So meron tayong idea na ito ay gawa ng powder post beetle. Kaya po doon ay nakikita natin kung ano yung possible techniques at preservation treatment na gagawin natin para mapreserba yung kahoy na yon. So nakikita nga din po namin minsan sa aming mga ginagawang wood ID, meron po tayong mga santo na sa labas ay talagang maganda pa ang cover. Pero pag tinignan namin at nilagyan namin ng cut para tignan ko anong klaseng kahoy, nakikita namin na hollow. On that day, kapag po na-identify natin yon, nagbibigay po na kami ng idea na ito ay kailangan ng i-restore at ayusin kasi mas malaking damage yung mangyayari. So sa tulong po ni FPRDI, DOST FPRDI plus yung mga yung BISU and also yung National Historical Commission. So yun po ay napoprotektahan natin at nagagawa natin ng damage control. Opo. Bukod ho ba sa Bohol, meron po itong parang kumbaga phase 2 pa, phase 3 sa ibang bahagi naman ng ating bansa? Actually totoo lang po, National Historical Commission ay ang laki po ng programa nila na i-restore ang ating mga churches. Hindi lang po dito sa Bohol. Isa lang po ang Bohol sa tinututukan natin. In partnership with DOST, nagpunta na rin po kami sa Ilocos. Ang dami din po natin doon na in-identify. Meron na din po tayo sa meron din po sa papuntang Siquijor. Ang dami po namin pinuntahan all throughout the country. Na-identify po namin yung mga kahoy na yon at ginagawa po ng restoration ng National Historical Commission. So specific lang po sa Bohol ay ang Bohol Island State University. Opo. And also in partnership din po ito nila with the National Historical Commission of the Philippines. Ma'am Jennifer, gaano po katagal yung restoration process? Actually, sa restoration process, hindi po ako makakapagsabi ng detalyado dahil ang restoration po, ang nagagawa po nito ay ang BISU at ang National Historical Okay. Commission. But on the wood identification per se, kung ayun po ang ating tatanungin, mabilis lang naman po ang wood identification, hindi po ito kakain ng isang linggo. Actually, dun po sa pagginagawa namin ang wood identification on-site, meron na po kaming initial na results at ito po ay dinadala lang namin o pinaprocess namin ang pinaka-final na identification once na dumating po kami sa office. Yun, kasi po kailangan pa po namin itong i-compare sa aming mga authentic wood samples na nakadeposit sa FPRDI sa Ilarium. Pero ang pinakamatagal na po ay 2 weeks para nandun po yung results at makaproceed po with the preservation or conservation ng ating mga heritage churches and Opo. sites. Ma'am Jennifer, meron po tayong katanungan sa ating Facebook kay Peter. Ask lang po, ay mahirap daw po ba maging forester? Kasi parang underrated daw po kasi ang forestry bilang college degree. Baka meron po kayong mga tips para mahikayat po yung ating mga kabataan na mag-take ng BS Forestry.
Actually, yung pagiging forester po ay mahirap at may iba-iba din naman po kasi itong field. So, malaki yung scope ng forestry at yun nga po, sabi nga tama naman po ang field ng forestry ay hindi masyadong nabibigyan ng atensyon. Pero kung tutuusin po, napakalaki ng role ng forestry, ng mga forester natin, lalo na po ngayon na umuunti na ang ating kagubatan. So, kailangan po natin ng mga expert at saka yung may knowledge kung paano natin pangangalagaan at papadamihin pa ang ating forest. Kung paano magagawa ng mga SNT-based research para mas kumbaga ma-preserve pa natin yung existing natin ng mga native tsaka endangered na mga Philippine or trees. Ayun, ganun po. So, challenging, yes, and we encourage na mas marami ang mag-take para mas marami yung magtutulong-tulong para mapaganda pa ang ating resources. Opo. May ano ba yon yung board exam? Yes po, we have board exam Meron. po, license for forester. Tapos ilang taon po ang kursong ito? 4 na taon din po yung 4 course natin. years. Opo. Ma'am, may question lang po dito. Paano raw po kung halimbawa may mga LGU na gusto raw po nila na ganun din, magsagawa po sila ng wood identification for restoration ng mga heritage sites. Pwede ho ba yun na makipag-partner po sa inyo pong tanggapan? Yes po, ang DOST FPRDI po ay napaka-open at kami po ay masayang tumulong para makapag-provide ng aming good identification services sa ating local government unit. Hindi lang po local government units, also the industry na nangangailangan ng wood identification services and also the law enforcement agencies. So now, madali lang naman po, magawa lang po tayo ng letter, mag-request letter tayo, address sa aming director, no po, Director Rico Cabangon, and you can email it, yung inyo pong letter sa info@fprdi.dost.gov.ph, or you can visit our website po, nandun yung contact namin, details. So, yun naman pong inyong mga request ay mabilis naming maa-actionan. Opo, ma'am, may tanong lang po ako. Bakit po napakamahal nung agar wood? Kasi may nabasa ako na parang ito daw pong agar wood na ito ay ipinagbabawal po siyang itanim ng kung sino man at kailangan may pahintulot po from DNR. Yung po kasing agarwood ay source ng isang essential oil. So yung essential oil na yon, nanggagaling po yun dun sa mismong kahoy, yung agarwood na napoproduce ng puno na yon. Yun po, kumbaga market value, local and international ay sobrang mahal. At hindi lang naman po agarwood yung pinagbabawal na itanim. So actually, meron naman tayong mga plantation ng agarwood. Ayun po ay pinapayagan naman, pero ang dami pong kailangan yung mag-apply for permit sa DENR po natin kasi it should be strictly monitored kasi po medyo mahirap ang pagse-separate kung ang agar na nakukuha natin ay nanggaling sa plantation o ito ay nanggaling sa natural forest. So yun po. So kumbaga po yung trade po nito parang hindi po legal sa ating bansa. Yung parang hindi pwedeng backyard. Actually, meron po tayong kung ayun po ay kinuha sa natural forest, illegally traded po ayun. Bawal. Illegally Yun ang collected, bawal. yes. Pero kung ito po ay nanggaling sa plantation at ito po ay registered at maayos ang ating mga papeles, ayun naman po ay pwede at napapayagan ng ating DNR. Ang mahal pala kasi Opo. nito, ma'am. Parang milyon pala yung agarwood, Yes ano? po, sobrang mahal Sobrang po mahal niyan. pala niyan. Laki ng market value po talaga niya ngayon sa industry. Opo. Okay. Ma'am, sa lungsod ng Maynila, sayang ho kasi yung yung bandang baka ho kayo'y napapabili dati ng mga pirated DVD. Hindi, yung parang madalas hong merong nang hold up. Opo, banda sa Quiapo ho. Meron ho dong mga pag binasa mo sa mga libro, ito rin yung pinakamagagandang mga mansyon nung panahon ng mga Kastila. Pero ma'am, ngayon parang informal settler na po yung mga nakatira dun sa... Parang sayang po. Opo, kung hangga't maaari po, kung meron tayong mga century-old na mga buildings, ayan po ay mabigyan ng atensyon at ating pong mai-preserve. Kasi po, alam naman natin, hindi na natin yan mare-replenish. Correct. At Opo. yan ay talagang parte na ng ating culture na hindi dapat natin hinahayaan. Parang doon Opo. sa vegan, di ba? Yung ganun kalye itsura. Crisologo.
'Di ba, ma'am? Ito po yung tourist destination po ng ating mga kababayan dyan sa Ilocos. Yes po, opo. Yun po, alam natin yung Sabigan talaga namang tourist destination, nape-preserve na ng government as well as nakaka-meron din tayo ng income. Opo. Opo. Baka may mensahe po kayo ma'am sa mga nakikinig po sa atin at nanonood. Halimbawa po, LGU man o kaya po ay private sector na nais pong magkaroon sila po ng wood identification for historical sites or heritage sites na gusto po nilang ipa-restore. Baka meron po kayong mensahe? Sige po, sa lahat po ng mga LGU natin dito o sino man may private individuals na meron tayong mga culturally important na heritage or mga items na kumbaga sumisimbolo na sa historya ng ating Pilipinas, ay ini-encourage po namin na hangga't maaari ay alamin natin kung ano yung kanyang raw materials at nang mai-preserve po natin. So ang message po namin from the OSTF PRDI, we are very willing to help and let's walk hand in hand para ma-preserve ang ating mga valuables na mga historical items sa Pilipinas. So, just message us and we are here para tumulong na mag-ano tayo ng mga S&T interventions for the preservation of our cultural assets. Ayan, with that, Ma'am Jennifer, maraming salamat po. Marami din kaming natutunan dito Correct. ni Kuya Xander. At I'm sure, pati po yung ating mga listeners, marami din pong napulot na aral mula po sa inyo. Yes, thank you so much po sa ating lahat at sa panonood at pakikinig. Nakausap po natin si Forester Jennifer M. Conda. Siya po ang Senior Science Research Specialist and Wood Identification Expert po ng DOST FP